Hello everyone and hello Pisces. Itong general reading ay para sa May 2026. Kukuha tayo ng cards para sa iyo with additional advice cards na gustong iparating ng universe. Ang goal natin ay magbigay ng gabay gamit ang light from the creator bago tayo magsimula. Alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ng subscribe para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hulawan. Thank you sa pag-subscribe. Pisces, initial impressions muna tayo. May konting success ka na nararamdaman ngayon pero kailangan mong aminin na hindi naging mabilis ang daan papunta dito. Marami kang hinarap na pagsubok bago mo nakuha ang momentum na meron ka sa kasalukuyan sa ngayong buwan na to. May posibilidad na magkaroon ng misunderstanding with someone close to you ngayong buwan. Ang payo ay maging mabilis ka sa pagsagot at sa pagkilos dahil alam mo sa sarili mo na you are capable of doing and being more kaysa sa ginagawa mo ngayon. Ang buwan ng Mayo is a month to show off your resilience. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong galing at huwag mong hayaan na ang mga maliliit na gulo sa komunikasyon ay magpatigil sa iyong pag-unlad tungo sa iyong mga pangarap. You have the Nine of Wands here. Noong nakaraan, dumaan ka sa isang panahon na parang pagod ka na pero kailangan mo pa ring lumaban sa buhay. Marami kang bitbit na responsibilidad at parang lagi kang nakagwardya dahil sa takot na baka mangyari baka may mangyaring masama ulit noon. Naging matatag ka sa gitna ng pagkapagod at ito ang naging dahilan kung bakit mo nalampasan ang mga hamon ng mga nakaraang buwan. Para kang sugatang sundalo na hindi sumusuko at ang katatagan na ito ang iyong naging puhunan para sa kasalukuyan mo. Ang phase na ito ay nagbibigay sa iyo ng matinding stamina kahit na pakiramdam mo ay ubos ka na noon. Napatunayan mo sa sarili mo na kaya mong tumayo kahit gaano pa kabigat ang dalahin mo sa buhay. Handa ka na ngayon para sa mas magaan na kabanata. You have the Six of Wands here. Sa ngayon, nakakaranas ka ng tagumpay at pagkilala mula sa ibang tao ngayong Mayo. Pinapalakpakan ka sa iyong mga achievements sa trabaho at ramdam mo ang pride sa iyong mga nagawa nitong mga nakaraang linggo. Ang swerte ay nasa panig mo. May is a time for victory for you, Pisces. Hawak mo na ang korona at ang lahat ay nakatingin sa iyong galing. Gamitin mo ang moment na ito para mag-build ng higit pang momentum para sa iyong mga susunod na plano. Ikaw ang sentro ng atensyon sa positibong paraan. Huwag mong hayaan na lumaki ang ulo mo sa sobrang papuri na natatanggap mo. I-enjoy mo ang moment pero tandaan mo na ang tunay na winner ay yung marunong ding tumingin sa mga kasama niyang tumulong sa kanya para makarating sa itaas ng bundok. You have the Two of Cups reversed. Ang enerhiyang pwedeng pumasok sa iyo ay ang konting lamat sa isang mahalagang partnership o relasyon. Pwedeng magkaroon ng hindi pagkakasundo dahil sa mga salitang hindi nasabi o sa mga expectations na hindi natutupad ngayong Mayo. Maaring maramdaman mo na parang hindi na kayo on the same page ng iyong partner o ng iyong close friend. Ang enerhiyang ito ay humihingi ng atensyon para ayusin ang inyong connection bago ito mauwi sa mas malalim na problema sa loob ng pamilya ninyo. Huwag mong hayaan na ang iyong tagumpay sa career ay maging dahilan ng paglayo mo sa mga mahal mo sa buhay. Ang balanse ng career at love life ay kailangan mong pagtuunan ng pansin ngayong Mayo para manatiling masaya ang iyong puso. You have the Seven of Swords. Ang payo sa iyo maging madiskarte at matalino sa iyong mga kilos ngayong Mayo. Kung may mga tao na parang hindi tapat sa iyo, kailangan mong gumamit ng talino para hindi malamangan. Pero gamitin mo ito ng may integridad at hindi ng aapi. Pwedeng kailangan mo ring magnakaw ng konting oras para sa sarili mo o para sa iyong mga private projects na hindi mo pa pwedeng sabihin sa lahat. Ang payo ay huwag mong ipagsigawan ang lahat ng iyong plano. Minsan, ang pagiging tahimik ang mabisang paraan.
Ingat din sa mga shortcuts na pwedeng makasira sa iyong reputasyon na inaalagaan mo. Ang payo ay maging clever para manatiling tapat sa iyong sariling values para hindi ka pagsisihan ang iyong mga naging desisyon sa dulo ng buwan ng Mayo. You have the full reversed here. Ang pwedeng maging outcome kung hindi ka magiging maingat ay ang paggawa ng isang reckless na desisyon o ang pagtanggi ng isang bagong simula dahil sa takot. Baka dahil sa gulo sa relasyon, mawalan ka ng kumpiyansa na sumubok ng bago sa career mo. Ingat sa pagiging masyado na cautious hanggang sa punto na hindi ka na gumagalaw o maasenso. Ang outcome na ito ay paalala na ang buhay ay patuloy na gumagalaw at kung hindi ka sasabay ng may tiwala, baka maiwan ka ng mga magagandang pagkakataon. Sa huli, kailangan mong maging handa na tumalon ulit ng may tiwala sa Diyos. Huwag mong pabayaan na ang mga nakaraang sugat ay maging hadlang sa iyong pagiging malaya at masaya ngayong katapusan ng buwan na to. Magtiwala ka sa bagong umaga na darating at yun ang kailangan mong asahan. Advice cards na tayo. Please subscribe, like, and huwag kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. Your first advice card is detox your friendships. Ang iyong daloy ng kasaganahan ay naapektuhan ng mga taong kasama mo sa buhay. Maging mapanuri sa iyong mga relasyon at piliin ang mga taong nakaka-inspire at suportado sa iyo ngayong Mayo. Konektado ito sa imbalance sa relasyon mo. Baka ang disharmony ay galing sa mga kaibigan na hindi talaga para sa'yo. Panahon na para maglinis ng circle mo para mas maging maluwag ang pasok ng blessing sa iyong buhay at pamilya. Your second advice card is deservingness. Ikaw ay mahal na mahal ng anak ng Diyos. At deserve mong makatanggap ng lahat ng suportang kailangan mo para sa iyong divine purpose. Maniwala ka sa iyong sariling halaga kahit na hindi mo pa ito nakikita ng buo ngayon. Ito ang reinforcement para sa iyong tagumpay. Deserve mo ang bawat papuri na natatanggap mo ngayon dahil sa trabaho. Huwag mong i-down ang sarili mo dahil lamang sa mga maliliit na pagkakamali noong nakaraan. Sapat ka at mahalaga ka at mahal ka. Isa kang mahal na anak ng Diyos. Your third advice card is independence. Habang natututo kang mahalin ang iyong inner child at alagaan ang sarili mo sa loob, mas nagiging independent ka. Ang pagiging independent ay magbibigay sa iyo ng lakas na hindi kailangang umasa sa iba ngayong buwan na to. Ito ang solusyon sa iyo na maging madiskarte. Kapag independent ka, hindi ka matatakot na malalamangan o maiwan dahil ang alam mong kaya mo, ang sarili mo ay at mayroon kang sariling paninindigan sa buhay mo. Your fourth advice card is direction. Humingi ka ng sign para sa tamang aksyon na dapat mong gawin ngayon sa dulo ng buwan. Pakinggan mo ang sinasabi ng iyong katawan. Kung parang may pumipigil sa'yo, baka kailangan mong huminto muna at pag-isip. Kailangan mo ito para maayos ang iyong tatahakin na landas. Ang tamang direksyon ay hindi nakukuha sa pagmamadali kundi sa pakikinig sa iyong sariling intuition at sa gabay ng tadhana ngayong Mayo. Magtiwala ka sa sign na darating. Your fifth advice card is Coyote, revealer of truth. Huwag mong masyadong seryosohin ang buhay. Maglaan ng oras para maglaro at tumawa kasama ang mga mahal mo sa buhay. Maraming karunungan ang makukuha mo sa pag-amin sa iyong sariling mga pagkakamali ng may ngiti. Ang Coyote energy ay magpapasaya sa iyo sa iyong Mayo. Kapag naging light ang pakiramdam mo, mas madali mong malalampasan ang anumang misunderstandings sa mga tao sa paligid mo. Ang tawa ay gamot sa stress at sa gulo ng isipan. Your last advice card here is Ram, perseverance. Marami kang regalong taglay at walang problemang makakatalo sa lakas ng iyong isip ngayong Mayo. Sa pamamagitan ng pagtsatsaga, mararating mo rin ang tuktok ng iyong tagumpay at kasaganaan. Ito ang final message para sa iyo, Pisces. Ang Ram ay nagpapaalala sa iyo na ang iyong pagod ay may katapat na reward sa dulo ng bundok. Huwag kang susuko dahil lang
Dahil ang swerte ay nasa panig mo ngayong katapusan ng buwan, ipagpatuloy mo ang laban ng may ngiti. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe Hula Juan para may aabangan kayong forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next one.